Nagising ako sa ugong ng makina ng diesel at nakita ko ang aking 3 anak na nagkakarga ng mga muebles sa isang truck. Mabilis akong tumakbo sa gate at nang magtanong ako kung anong nangyayari, narinig ko ang ayaw marinig ng sino mang ama. Tatay, aalis na kami. Dito ka na lang mag-isa. Mas mabuti na yan. Ako si Tatay Roberto. 71 taong gulang na ako at noong araw na iyon, akala nila ay inililibing na nila ako, ngunit nakalimutan nila na ako ay isang binhi. Mahina ang tulog ko noon pa. Ito ay isang bagay na nabubuo mo kapag isa kang ama at inilaan mo ang buong buhay mo sa pakikinig sa mabilis na paghinga ng batang may lagnat o sa tunog ng susi sa pinto ng 2:00 ng madaling araw. Ngunit noong Martes na umaga, ang ingay ay hindi ng isang dumating sa bahay, kundi ng isang paalis na magpakailanman. Ang malalim na ugong ng makina ng diesel ay nagpagalaw sa bintana ng aking kwarto. Tumalon ako mula sa kama, nararamdaman ang pagkahilo na dulot ng problema ko sa loob ng tainga kapag ako'y nagmamadali at hindi ko na nasuot ang aking tsinelas. Ang malamig na sahig ay parang nagpapaso sa aking mga talampakan, ngunit mas masahol pa ang lamig na naramdaman ko sa aking dibdib. Nang buksan ko ang pinto ng sala, saglit akong nabulag sa sikat ng araw. Ngunit mabilis na luminaw ang aking paningin sa eksena na parang isang bangungot. Nandun sila, ang aking 3 kayamanan, si Miguel ang panganay, si Fernando ang pangalawa, at si Carlo ang bunso. Pawisan silang 3, buhat-buhat ang kulay kape na velvet na sopa na binili namin ng aking yumaong asawa, si Aling Elena, ng hulugan noong dekada 90. Miguel, Fernando, anong nangyayari? Sigaw ko. Ang boses ko'y basag, hirap lumabas sa tuyong lalamunan. Huminto sila. Walang yakap, walang basbas, tatay. Niwala man lang ang tingin ng pagkakasala na inaasahan mo mula sa isang taong gumagawa ng masama. Si Miguel, pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang maalikabok na kamay, ay tumingin sa akin ng may lamig na hindi ko nakilala. Tatay, lumilipat na kami, aniya. Ganun lang kasimple, na parang sinasabi niyang pupunta siya sa tindahan para bumili ng pandesal. Lumilipat? Anong ibig sabihin ng lumilipat? Wala kayong sinabi sa akin. Saan tayo pupunta? Bumaba na ako sa mga hagdan ng beranda, nakakapit sa handrail upang hindi matumba dahil ang aking mga binti ay nanginginig ng mas malala pa sa dahon sa hangin. Si Fernando ang sumagot nang hindi man lang binibitawan ang kahon ng karton na dala niya, kung saan nakita ko ang aking mga kaldero na aluminyo sa ibabaw, iyong mga pinapakintab ko tuwing Sabado, hanggang sa kumislap ang mga ito tulad ng salamin. Hindi ka sasama, tatay. Dito ka na lang mag-isa. Mas mabuti na yan. Huminto ang mundo. Alam mo ba kapag nawalan ng signal ang TV at tanging ugong na lang ang naririnig? Iyon ang narinig ko sa loob ng aking ulo. Maiwan mag-isa, inulit ko ang mga salitang mabigat at mapait sa aking bibig. Tingnan mo, Tatay Roberto, putol ni Patricia, ang asawa ni Miguel, na lumabas mula sa loob ng bahay na may hawak na blender ko sa ilalim ng braso. Maliit lang kasi ang bagong bahay, hindi tayo kasya. Tsaka matanda na kayo, kailangan nyo na ng kapayapaan at tahimik na buhay. Pinag-usapan namin at napagdesisyonan namin na kayo na lang ang magbabantay sa lumang bahay. Pinag-usapan nila. Sila ang nag-usap, ang 3 anak na pinalaki ko, na pinagtrabahuhan ko ng doble shift sa pagiging mason para mapag-aral sila sa kolehiyo at mabigyan ng technical na kurso. Sila ang nag-usap sa isa't isa kasama ang kanilang mga asawa, ngunit nakalimutan nilang kausapin ang kanilang ama. Sinubukan kong makipagtalo. Sinubukan kong hawakan ang braso ni Carlo. Siya ang laging pinakamamahal, ang aking bunso. Carlo, anak, huwag mo namang gawin ito sa iyong ama. Kinukuha niyo na ang lahat. Paano ako mabubuhay? Inalis niya ang kanyang braso. Umiiwas na tingnan ako sa mata. Tatay, huwag niyo nang pahirapan. Mayroon naman kayong pensyon mula sa SSS. Kaya niyo na yan. Kailangan namin ang mga muebles na ito para simulan ang aming buhay sa bagong subdivision. Dito wala nang iba kundi mga lumang basura. Hindi man lang sila nagpaalam. Naiwan ako sa pinto, nakatingin habang paalis sila. Ang moving van ay puno ng aking buhay, ng mga alaala ni Aling Elena.
ng ginhawa na itinayo ko sa loob ng 40 taon. Kinuha nila ang TV, ang refrigerator, ang sopa, ang dining table para sa 6 na tao. Kinuha pa nila ang mga kuwadro sa dingding. Nang lumiko ang truck sa kanto, nagbubuga ng itim na usok, bumagsak ang katahimikan sa bahay. Ngunit hindi iyon katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng kawalan. Pumasok ako sa sala at ang eko ng aking mga hakbang ay nakakatakot. Ang tanging natira ay alikabok sa sahig, nagmamarka kung saan nakatayo ang mga muebles. Ang mga parisukat na marka sa maruming sahig ay nagpakita kung saan nakalagay ang sopa, kung saan nakalagay ang bookshelf. Parang eksena ng krimen, at totoo iyon. Pinatay nila ang aking dignidad. Doon mismo, umupo ako sa sahig. Wala nang mauupuan. Sinandal ko ang aking likod sa malamig na dingding at umiyak. Umiyak ako tulad ng hindi ko pa nagagawa mula ng libing ni Aling Elena 5 taon na ang nakakaraan. Umiyak ako dahil sa galit, sa kahihiyan, sa takot. Mas mabuti na yan, sabi nila. Mas mabuti para kanino? Para sa kanila para makalaya sa pasanin ng matanda? Inilaan ko ang buong hapon doon, nakaupo. Nagutom ako, ngunit nang pumunta ako sa kusina, nakabukas at walang laman ang mga kabinet. Kinuha pa nila ang bote ng kape. Sa lababo, isang basag na baso lang ng kantina ang naiwan, marahil dahil sa paghamak, marahil dahil sa nakalimutan. Panginoon, bakit mo ito pinahintulutan? Tanong ko sa nagbabalat na kisame. Ano ang nagawa kong mali sa pagpapalaki sa mga batang ito? Binigyan ko ba sila ng labis na pagmamahal? Pinrotektahan ko ba sila ng sobra? Dumilim na at ang bahay na walang kurtina ay nilusob ng dilaw na ilaw mula sa poste ng kalye. Ang takot na mag-isa sa malaki at walang laman na bahay ay nagsimulang pumiga sa aking lalamunan. Hindi pa ako natutulog mag-isa doon. Una kasama ang aking mga magulang, pagkatapos kasama si Aling Elena, pagkatapos kasama ang mga bata, at ngayon ako lang at ang eko. Pumunta ako sa aking kwarto. Kahit papaano, ang aking matrimonial bed, iyong lumang gawa sa solidong kahoy na tumitimbang ng 1 tonelada, hindi nila nadala. Nandoon ito, hindi inayos, tulad ng iniwan ko nang magising ako. Umupo ako sa gilid ng kutsyon at nakita ko sa kanto ng kwarto, natatakpan ng lumang kumot, ang tanging bagay na hindi nila ginusto. Dahan-dahan akong tumayo, nanginginig ang aking mga tuhod at hinila ang kumot. Umangat ang alikabok na nagpabahing sa akin. Nandoon ang aking lumang makinang panahin na singa, iyong may itim na pedal na may gintong disenyo na pag-aari pa ng aking lola. Ang bakal na pedal ay kinakalawang at ang leather strap ay sira. Naalala ko ang sinabi ni Patricia minsan sa isang hapunan ng linggo. Tatay Roberto, itapon nyo na iyang basura. Pinagkakakitaan lang yan ng mga gagamba. Wala nang nagtatahi ngayon. Lahat gawa na sa China at mura pa. Iniwan nila ito dahil akala nila'y basura. Hinaplos ko ang malamig na kahoy ng takip ng makina. Sa makinang iyon ako nagtahi. Tinulungan ko si Aling Elena na magtahi ng mga gamit ng mga bata noong maliliit pa sila. Sa pagtatrabaho hanggang gabi, nakakakuha ako ng dagdag na pera sa pag-aayos ng upholstery para pambayad sa dental work ni Miguel, sa graduation trip ni Fernando, sa motorsiklo ni Carlo. Bawat tahi na ginawa sa makinang iyon ay 1 piraso ng aking buhay na ibinigay sa kanila. At ngayon, iyon na lang ang natira sa akin. Ako at ang makina, 2 piraso ng basura na inabandona sa walang laman na bahay. Aba, matanda, bulong ko sa makina. Mukhang tayo na lang 2 ngayon. Malakas na umugong ang tiyan ko. Kailangan kong kumain. Hinawakan ko ang bulsa ng aking robe at nakakita ako ng 1 ginamit na panyo at 1 nakalimutang 100. Hindi iyon sapat para sa kahit ano. Pumunta ako sa banyo para maghilamos. Nakatulong ang malamig na tubig para lumiit ang pamamaga ng aking mga mata. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at nakita ko ang malalim na mga kunot, ang gusot na puting buhok, ang pulang mga mata, ngunit nakakita rin ako ng iba pa, mas malalim. Sa pagod na tinging iyon, nakita ko ang parehong Roberto na dumating sa malaking syudad sa edad na 18, na may karton na maleta at maraming tapang. Ang Roberto na naglatag ng mga ladrilyo gamit ang sarili niyang mga kamay para itayo ang bahay na ito.
Ang Roberto na ni minsan ay hindi yumuko sa harap ng mga paghihirap. Kinuha nila ang aking mga muebles, kinuha nila ang aking mga kaldero, kinuha nila ang ginhawa na inabot ko ng buong buhay upang makamit, ngunit nakagawa sila ng isang nakamamatay na pagkakamali. Ang pagkakamali ng isang taong minamaliit ang isang lalaking may puting buhok. Nakalimutan nila na ang bahay ay nakapangalan sa akin. Umalis sila ng nagmamadali para iwanan ako, sobrang sabik na alisin ang matanda, kaya hindi nila naisip ang halata. Akala nila ay isang dukha ako na maglalanta dito hanggang sa mamatay. Akala nila ay babalik sila sa loob ng ilang buwan para ayusin ang mana. Hindi ito galit ng isang ama, dahil ang mga ama ay hindi kinagagalitan ang kanilang mga anak. Ito ay pagkadismaya. Ito ay dignidad. Pumunta ako sa built-in na aparador, isa pang bagay na hindi nila nakuha. Sa pinakailalim, sa likod ng isang maluwag na tabla ng sahig, ay ang aking metal na kahon, iyong lumang lata ng biskwit kung saan ko inilalagay ang mahahalagang dokumento sa buong buhay ko. Binuksan ko ang lata nang nanginginig ang mga kamay, ang amoy ng lumang papel ay umakyat. Ang titulo ng bahay, ang huling rehistro, lahat nakapangalan sa akin, Roberto Jimenez Morales. Si Aling Elena, bago pumanaw, ay tiniyak na nailipat sa akin ang lahat. Sabi niya, ang mga lalaki ang nauuna, ang mga babae ang naiiwan. Ito ang iyong seguridad. Kay talino ni Aling Elena. Bukod sa mga titulo, mayroon pang iba sa lata, isang lumang blue savings passbook mula sa bangko na hindi ko pa nagalaw sa loob ng mahigit 10 taon. Ito ay emergency money. Idineposito ko ang sobra mula sa aking mga trabaho sa pagtutubero na itinago sa mga bata dahil alam kong kung makakita sila ng pera ay manghihingi sila. Tatay, kailangan kong palitan ang kotse. Tatay, late na ang renta. At ako, na malambot ang puso, ay ibibigay. Ngunit ang perang iyon ay naiwan, nakalimutan, pinrotektahan ng aking instinct. Tiningnan ko ang balanse ng huling entry, kasama ang interest at adjustment ng mahigit 1 dekada. Hindi ito kapalaran, ngunit sapat ito. Sapat para hindi magutom. Sapat para makabili ng bagong strap para sa singer. Nang gabing iyon, natulog ako na nakakandado ang pinto ng kwarto. Ang sahig ng sala ay walang laman, ang kusina ay nakatiwangwang, ngunit ang aking isip ay puno. Sabi nila, mas mabuti na iyan. Kakaunti lang ang nakakaalam kung gaano sila katama. Mas mabuti nga iyon, oo, ngunit hindi tulad ng kanilang inaasahan. Kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito ng pagtitiyaga at hustisya, paki-like at mag-subscribe sa Mga Payo ni Lolo para sa mas maraming nakaka-inspire na kwento. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan mo kami pinapanood. Gustong-gusto kong marinig mula sa inyo sa buong mundo. Nagising ako kinabukasan na direktang tumatama ang araw sa aking mukha dahil wala nga akong kortina. Tumayo ako, uminom ng isang baso ng tubig mula sa gripo at tiningnan ang malawak na bahay. Okay lang Roberto, sabi ko ng malakas. Ang boses ko'y umuugong sa hubad na mga dingding. Kinuha nila ang nakaraan, kinuha nila ang luma. Ngayon, gagawa ako ng bago. Pumunta ako sa makinang panahi, pinunasan ang alikabok gamit ang gilid ng aking robe at gumawa ng isang pangako. Ang bahay na ito ay hindi magiging aking libingan. Ang bahay na ito ay magiging aking imperyo. At kapag kumatok ulit sila sa pintuan na iyon, dahil alam kong kakatok sila, hindi nila makikita ang inabando ng ama na umiiyak sa mga kanto. Makikita nila ang nagmamay-ari ng lahat. Lumabas ako sa likod bahay, mataas ang damo. Hindi talaga nila gusto ang paggugupit ng damo. Tiningnan ko ang kwarto sa likod na puno ng mga lumang gamit na hindi rin nila kinuha. Kahoy, mga labi ng pintura, lumang bakal. Baka magamit pa, bulong ko. Ang aking kapitbahay, si Aling Consuelo, ay lumitaw sa bakod na may mausisa at naawang tingin. Roberto, nakita ko ang truck kahapon. May nangyari ba? Nasaan ang mga bata? Itinuwid ko ang aking postura. Itinaas ang aking baba at ngumiti. Hindi isang malungkot na ngiti, kundi isang misteryoso. Umalis sila para sundin ang kanilang sariling buhay, Consuelo. Pumunta sila para kunin ang sa tingin nila ay nararapat sa kanila. At ikaw, Roberto,
Naglakas loob silang iwanan ka dito na mag-isa sa malaking bahay na ito nang walang anumang. Hindi walang anumang konsuelo, sagot ko habang hinahawakan ang mga titulo na inilagay ko sa aking bulsa. Iniwan nila ako sa pinakamahalaga, iniwan nila ako sa aking kalayaan. At alam mo ba, kakailanganin ko ng tulong. Kilala mo ba ang iyong apo na nakakaintindi ng internet at benta? Papuntahin mo siya sa akin mamaya. Mayroon akong panukala sa negosyo. Lumaki ang mga mata ni Aling Consuelo. Negosyo, Roberto, sa edad mo. Dito nagsisimula ang buhay, aking mahal. Bumalik ako sa loob. Ang kawalan ng bahay ay hindi na nakakatakot sa akin. Ngayon nakakita ako ng espasyo. Espasyo para gumawa. Espasyo para maging sino ako bago pa maging ama lang ni Miguel, ama ni Fernando, ama ni Carlo. Kumuha ako ng piraso ng uling na nahulog mula sa grill na kinuha nila, syempre, at nagsimulang mag-drawing sa sahig ng sala. Binabalangkas kung saan ilalagay ang bawat bagong bagay. Hindi ang gusto nila, kundi ang gusto ko. Ang pag-abandona na iyon ay masakit. Masakit tulad ng hiwa ng kutsilyo. Ngunit ang mga sugat ng kutsilyo ay gumagaling at nagiging peklat. Nagiging matigas sila, nagiging matatag. Akala ng aking mga anak ay iniwan nila ako. Ngunit sa katunayan ay pinalaya nila ako para lumipad at lilipad ako ng napakataas na kailangan nila ng binocular para makita ako. Binigyan ko ang sarili ko ng 6 na buwan. Iyon ang aking deadline. Sa loob ng 6 na buwan, ang bahay na ito ay hindi na ang bahay ng inabandonang matanda. Hindi ko pa alam kung paano eksakto. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking lumang makinang Singer, nagsimulang mabuo ang isang ideya. Isang ideya na kinasasangkutan ng sinulid, karayom at isang sikreto na itinago ko mula pa noong nabubuhay pa ang aking lola. Ang laro ay nagbago at hindi man lang nila alam na nagsimula na ang laro. Ang unang linggo na walang muebles ay isang matinding pagsubok. Ang aking boses ay umuugong sa walang laman na sala na parang sumisigaw ako sa loob ng isang inabandunang katedral. Bawat hakbang na ginawa ko sa sahig na kahoy. Ang ingay ay parang nagtatanong sa akin, "At ngayon ano, Roberto? At ngayon ano?" Ngunit mayroon akong plano, o sa halip, mayroon akong balangkas nito. Nagising ako noong Miyerkules na determinado. Ang kutsyon sa sahig ay nagdulot ng sakit sa aking likod, yung manipis na sakit sa ibabang bahagi na regalo sa atin pagkatapos ng edad 60. Ngunit bumangon ako nang hindi nagrereklamo. Marami akong gagawin. Ang una ay pumunta sa bangko. Isinuot ko ang aking pinakamagandang kamisa, iyong asul na may butones na isinuot ko sa binyag ng aking bunsong apo, na hindi man lang tumawag para tanungin kung buhay pa ako. Kinuha ko ang lata ng biskwit na may mga dokumento. Puno ang sangay ng bangko. Ang pila ay umaabot sa kanto. Nakatayo ako doon sa ilalim ng araw, naghihintay. Nakita ko ang mga tao na tinitingnan ako ng may awa. Ayan si Lolo Roberto, ang byudo ni Aling Elena, kawawa naman. Naisip kong bulong-bulungan nila. Hinayaan ko silang tumingin. Ang awa ay isang mapanganib na damdamin. Binubulag nito ang nakakaramdam at itinatago ang lakas ng tumatanggap nito. Nang makarating ako sa kahera, ang binatilyo, isang baguhan na hindi nakakakilala sa aking kwento, ay tinulungan ako ng may pilit na pasensya na ginagamit nila sa mga matatanda. Gusto niyo pong i-withdraw ang pensyon niyo, Tatay Roberto? Hindi, iho. Gusto kong makita ang balanse ng savings account na ito dito. Ipinasa ko ang lumang blue passbook sa counter. Kinuha niya ito, nag-type ng ilang numero sa computer at sumimangot. Nag-type ulit, tumawag sa manager. May problema ba? Tanong ko habang mahigpit na hawak ang aking wallet. Wala naman po, Tatay Roberto. Sadyang ang account na ito ay matagal nang walang withdrawal activity. Puro maliliit na deposito lang. Pera ng langgam, iho. Maliit na halaga lang. Nang ipakita niya sa akin ang na-update na balanse kasama ang interes ng mahigit 1 dekada, kinailangan kong pigilan ang ngiti. Hindi ito sapat para makabili ng mansyon, ngunit sapat ito para sa aking kailangan. Ito ang aking pondong pangkalayaan. Gusto kong mag-withdraw ng bahagi at gusto kong malaman kung paano makakuha ng isa sa mga card na bumibili ng mga bagay sa internet, sabi ko nang may desisyon. Nagulat ang manager. International credit card?
Iyon mismo. Nagbago ang mundo at hindi ako mananatili sa nakaraang siglo. Umalis ako sa bangko na may pera sa wallet at mabilis ang tibok ng puso. Ang unang hinto ay sa tindahan ng piyesa ng makinang panahi ni Mang Hector. Nang pumasok ako, ang amoy ng langis at bakal ay nagdala sa akin ng kapayapaan na hindi ko pa naramdaman sa loob ng maraming araw. Bumili ako ng bagong strap, mga Titan needle, ang pinakamalakas para sa denim at balat, mga sinulid ng lahat ng kulay at lubricating oil. Bumalik ako sa bahay na may dalang maraming pinamili, pumasok sa walang laman na sala at sa unang pagkakataon hindi ko nakita ang kakulangan, nakita ko ang potensyal. Dumiretso ako sa likod kwarto. Ang aking mga anak, sa kanilang pagmamadali na kunin ang may halaga, ay nag-iwan ng mga sakusakong basura. Binuksan ko ang isa sa mga ito, lumang damit, ang maong ni Miguel na hindi nakasya sa kanya, ang mga flannel shirt ni Fernando na may punit sa siko, ang mga jacket ni Carlo na nalumana. Basura, bulong ko habang dinadampot ang isang pares ng kupas na maong. Ito ang tinatawag nilang basura. Hinaplos ko ang tela. Maganda ang denim, makapal, isa sa mga luma na hindi na ginagawa. Ang punit sa tuhod ay hindi depekto, ito ay kasaysayan. Sa aking isip, ang mga maong na iyon ay hindi basura, ito ay raw material. Dinala ko ang lahat sa sala. Umupo ako sa sahig dahil wala akong upuan at nagsimulang manahi. Sinira ko ang bawat maong, bawat kamisa. Ang tunog ng pagputol ng sinulid ay musika sa aking pandinig. Inaalis ko ang kanilang nakaraan para tahiin ang aking kinabukasan. Nang oras na iyon tumunog ang doorbell. Si Marcos yon, ang apo ni Aling Consuelo, isang payat na binatilyo na 80 taong gulang na may lilang buhok at laging may hawak na telepono. Tatay Roberto, sabi ng lola ko gusto niyo raw akong kausapin, sabi niya tungkol sa negosyo. Gumawa siya ng quotation mark gamit ang kanyang mga daliri, pinipigilan ang tawa. Pasok iho, huwag mong pansinin ang kalat o sa halip ang kawalan nito. Pumasok siya at tumingin sa paligid, malalaki ang mata, nakita ang tumpok ng lumang damit sa gitna ng sala at ako'y nakaupo sa sahig na may hawak na gunting. Aba, magtatayo pala kayo ng tiangge ng lumang damit. Mas mahusay pa doon, Marcos. Umupo ka. Itinuro ko ang isang kahon ng kahoy na dinala ko mula sa bakuran. Naiintindihan mo ba ang mga bagay sa internet na yan? Hindi. Instagram, TikTok, iyong mga online store. Oo, yan ang ginagawa ko buong araw. Kung gayon, pakinggan mo ako. Ako ang may produkto. Ikaw ang may kaalaman sa benta. Ako ang magtatahi. Ikaw ang magpo-promote. Hahatiin natin ang kita. Tumawa siya ng may panunuya. Tatay Roberto, nang walang paggalang, sino ang bibili ng lumang damit na tinahi ng matanda? Gusto ng tao ng mga brand, gusto ng mga bago. Tumayo ako, pumunta sa makinang singer na nalinis at naayos ko na, at kinuha ang isang piraso na ginawa ko noong nakaraang gabi para lang subukan ang aking kamay. Ito ay isang bag, ngunit hindi ordinaryong bag. Kinuha ko ang likod ng isang lumang leather jacket ni Carlo at hinalo ito sa denim mula sa maong ni Miguel. Nagbordado ako ng makukulay na bulaklak sa mga punit gamit ang isang teknik na itinuro sa akin ng aking lola, satin stitch. Ang strap ay gawa sa tirintas na tela ng mga flannel shirt. Inihagis ko ang bag sa kanyang kandungan. Nawala ang tawa ng binatilyo. Kinuha niya ang bag, hinaplos ang borda, tiningnan ang loob na gawa sa isang lumang silk bedsheet na itinago ko. Grabe, bulong niya. Ang ganda nito. Ang ganda na tinatawag na upcycling sustainable fashion. Ang pagkuha ng mga lumang bagay at pagbabago sa mga ito tungo sa luho. Ang mga influencer ay nagbabayad ng malaking halaga para dito. May isang dayuhang brand na nagbebenta ng bag sa 5,000. Ang aking mga mata ay lumiwanag. Walang gastos ang bag na iyon, sinulid lang at ang basura na iniwan ng aking mga anak. Kaya niyo pa bang gumawa ng marami nito? Tanong niya habang inilalabas na ang kanyang telepono para kumuha ng litrato. Iho, nagtatahi na ako simula pa noong 12 taong gulang ako. Kaya kong gawin ang gusto mo. Jacket, bag, alpombra, unan. Kung may tela, gagawin kong iba. Sa sandaling iyon, nagkasundo kami. Ginawa agad ni Marcos ang isang Instagram profile doon mismo. Ang pangalan,
Iminungkahi niya ang moda ni Lolo. Agad akong tumanggi. Walang lolo-lolo. Ayokong may bumili dahil sa awa. Gusto kong bumili sila dahil maganda. Ang pangalan ay Ugat Moral. Nagsimula kaming magtrabaho. Sa araw nagpuputol at nagtatahi ako na parang makina. Ang lumang Singer na may bagong strap at maayos na lubricated ay parang isang traktor. Tuk-tuk-tuk. Ang tunog na yon ay pumupuno sa bahay. Wala akong mesa, kaya ginamit ko ang makina sa sahig habang nakaupo sa isang unan. Sumisigaw ang likod ko, tinutusok ang aking mga daliri. Ngunit ang aking kaluluwa, ang aking kaluluwa ay lumilipad. Habang nagtatahi, iniisip ko sila, si Miguel, na nagrereklamo na hindi branded ang mga kamisa. Ngayon ang kanyang kamisa ay nagiging bahagi ng isang eleganteng bag. Si Fernando, na nagsabing wala akong alam sa mga modernong bagay. Ngayon ang kanyang maong ay nagiging isang jacket na may estilo. Si Carlo na iniwan ako nang hindi lumingon. Ang leather jacket na iniwan niya dahil may gasgas ay naging pinakamahal na piraso ng koleksyon. Ito ay isang tahimik na paghihiganti. Bawat tahi na ginawa ko ay isang buhol sa aking lalamunan na kumalas. Ibinabago ko ang kanilang kahihiyan sa aking kaluwalhatian. Isang linggo pagkatapos, tumakbo si Marcos, halos matumba ang gate. Tatay Roberto, hindi niyo ito paniniwalaan. Nasa kusina ako, kumakain ng pandesal na may mantikilya, nakatayo dahil wala pa akong nabiling mesa. Ano ang nangyari, iho? Nasunog ba ang internet? Halos. Naalala niyo ba yung denim jacket na binurdahan niyo ng loro sa likod? Yung may mga sequin? Naalala ko. Malaki ang trabaho doon. Nakita iyon ng isang digital influencer. Mayroon siyang 2 milyong followers. Nag-repost siya ng litrato at nagtanong kung saan mabibili. Bumagsak ang mga direct message sa Instagram. May mahigit 500 mensahe na gustong malaman ang presyo. Naramdaman kong nanginginig ang aking mga binti. Kinailangan kong sumandal sa lababo. Pampanhandres katao. At may mga nag-aalok ng higit pa sa inaakala natin. Isang babae mula sa New York ang nag-alok ng 8,000 para sa jacket. Ang 8,000 ay halos isang buwang minimum na sahod sa panahon ko para sa isang jacket na gawa sa lumang maong at mga retaso. Ibenta mo, Marcos. Ibenta mo sa pinakamataas na magbayad. Ngunit sabihin mo ang isang bagay. Ito ay isang natatanging piraso, eksklusibo. Ang sinumang gustong kumuha ay kailangang pumila. Nang buwan na iyon, ang walang laman na bahay ay naging isang pabrika. Bumili ako ng plastic na mesa at 2 upuan. Bumili ako ng bagong orthopedic na kutsyon. Bumili ako ng masarap na pagkain na ipinagkakait ko sa aking sarili para ibigay sa mga bata. Imported na keso, hamon, red wine. Sa gabi, nag-iisang nagpupulong ako sa aking anino. Tagay Roberto, panalo ka. Ngunit alam kong nagsisimula pa lang ang laro. Mga payo ni Lolo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Mga Payo ni Lolo. Bumubuo kami ng isang komunidad ng mga tao na naniniwalang hindi pa huli ang lahat para muling magsimula. Magkomento sa ibaba kung saan ka nanonood. Nasa Pilipinas ka ba? Sa ibang bansa? Binabasa ko ang bawat komento. Ang tagumpay ay umaakit ng mga mata at pera. Ang pera ay umaakit ng mga kamag-anak. Wala pa akong sinasabi sa iba, kundi kina Aling Consuelo at Marcos sa bayan. Pinanatili ko ang akto ng pagiging inabandona. Nang lumabas ako, dahan-dahan akong naglakad na may simpleng damit. Hinayaan kong magtsismisan ang mga kapitbahay. Kawawa naman. Iniwan siya ng mga anak niya. Mahihirapan siguro siya. Hayaan silang magsalita. Ang sikreto, ang aking pinakamalaking sandata, ngunit gustong magbiro ng tadhana. Isang araw, pumunta ako sa post office para magpadala ng 5 order, lahat sa mga eleganteng subdivision sa New York at Los Angeles. Paglabas ko, nakasalubong ko si Patricia, ang asawa ni Miguel. Nakapila siya na may sobre. Nang makita niya ako, natigilan siya. Tiningnan niya ang mga kahon sa aking mga kamay, lahat balot sa brown paper na may tatak ng Ugat Moral, gawang kamay, na gawa ni Marcos. Tatay Roberto, sabi niya ng may manipis at peking boses. Anong ginagawa niyo dito? Nagpapadala ng regalo sa kung sino.
May pera pala kayo sa pagpapadala. Mabilis ang tibok ng puso ko, ngunit hindi ako nagpakita ng reaksyon. Idinikit ko ang mga kahon sa aking dibdib. Ibinabalik ko lang ang ilang lumang gamit na hindi ko na gusto, Patricia. Alam mo na, naglilinis ng bahay para mamatay ng payapa tulad ng gusto nyo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, kahina-hinala. Ngunit mas malaki ang kanyang paghuhusga kaysa sa kanyang talino. Nakita niya ang isang matanda na nagpapadala ng mga kahon, hindi isang negosyante na nagpapadala ng mga produkto. Mabuti pa nga sigurong itapon na lang ang mga kalat. Sobrang busy si Miguel, alam mo ba? Pinapaayos namin ang bagong bahay, ang mahal, wala nang oras para dumalaw. Huwag kang mag-alala, aking mahal. Ngumiti ako at iyon ang pinakamatamis at nakakalason ng ngiti sa aking buhay. Naintindihan ko ng lubusan, mahalaga ang oras. Ang akin din ay sobrang abala. Umalis ako sa post office nang hindi lumilingon. Sumakay ako sa taxi. Oo, sumasakay na ako ng taxi ngayon kapag may dala akong paninda. Huminga ako ng malalim. Wala siyang ideya. Akala ni Patricia ay itinatapon ko ang basura. Hindi niya alam na sa loob ng mga kahon na iyon ay ang halaga ng 3 pag-remodel ng kanilang bahay. Nakarating ako sa bahay at dumiretso sa aking kwaderno. Ipinakita sa akin ni Marcos ang isang video ng isang fashion show sa Paris. Ang patchwork, aniya, ay uso sa buong mundo. Tiningnan ko ang aking sala, mayroon na akong mesa, ang bagong kutsyon at ngayon, nakasandal sa dingding. Mga rolyo ng tela na nabili ko mula sa kita ng mga unang benta, velvet, seda, linen. Hindi na ako nangangailangan ng kanilang mga lumang basahan. Ngayon ay kaya ko ng paghaluin ang luma at bago, ngunit kailangan ko ng mas maraming kamay. Mag-isa, hindi ko kaya ang mga order. Naalala ko si Aling Rosa, isang ginang sa aming simbahan, napakahusay manahi, na ang asawa ay umiinom at binubugbog siya. Laging humihingi ng trabaho sa paglilinis para makaligtas. Kinuha ko ang telepono, isang bagong smartphone na binili ko ng cash na may malaking screen para makita ang mga litrato. Hello Rosa, si Roberto ito. Makinig ka kaibigan, gusto mo bang kumita ng pera? Hindi paglilinis, pagtatahi. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan itong maging sikreto. Walang sino man ang makakaalam. Pumunta ka sa bahay ko. Ngayon na, mayroon akong panukala sa negosyo. Bumubuo ako ng aking hukbo. Isang hukbo ng hindi nakikitang kababaihan na armado ng mga karayom at didal. Pagdating ng gabi, umupo ako sa beranda sa isang tumba-tumba na nabili ko sa isang antique shop. Mas maganda kaysa sa sofa na kinuha ng aking mga anak. Nag-vibrate ang telepono. Ito ay isang notification mula sa bangko. Ang bayad sa mga order ay na-clear na. Tiningnan ko ang balanse. Sa isang buwan nakapag-ipon ako ng higit sa kinikita ng aking anak na si Miguel sa 3 buwan na pagtatrabaho sa opisina. Malakas ang kagustuhang tumawag at ipagmayabang sa kanila, ngunit ang pasensya ay isang katangian ng matalino. Hindi ko lang gustong ipakita na maayos ang buhay ko. Gusto kong malaman nila. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag sinabi sa kanila ng mundo kung sino ang bagong ugat moral. At papalapit na ang sandali. Sinabi ni Marcos na gustong interbyuhin ako ng isang fashion magazine, isang sikat na magazine. Gusto nilang pumunta sa aking bahay at kunan ng litrato ang aking rustic atelier. Tiningnan ko ang mga nagbabalat na dingding. Ang sahig kung saan naroon pa rin ang mga marka ng mga ninakaw na muebles. Perpekto, naisip ko. Ang perpektong senaryo ng Phoenix na bumabangon mula sa abo. Akala nila ay iniwan nila ako sa kalungkutan, ngunit sa katunayan ay iniwan nila ako sa entablado at nagsisimula pa lang ang palabas. Ang artikulo ng magazine ay dumating isang tag-ulan na Martes, isa sa mga araw na gusto mo lang kumain ng masarap na pagkain at uminom ng kape. Ngunit walang amoy ng niluluto sa aking bahay, may amoy ng oportunidad. Ang mamamahayag, isang batang babae na nagngangalang Sofia, payat at elegante, ay pumasok sa aking sala na naglalakad ng maingat, na parang pumapasok sa isang templo. Ang photographer, isang lalaking may balbas na punong-puno ng kamera na nakabitin sa kanyang leeg, ay tumingin sa paligid. Ang sala ay halos walang laman pa rin. Ang tanging pagkakaiba ay ang mesa ng trabaho
na puno ng makukulay na tela, sinulid at ang aking tapat na singer na naghahari sa gitna. Tatay Roberto, sabi ni Sofia habang tinitingnan ang hubad ng mga dingding kung saan dating nakasabit ang mga kwadro na kinuha ng aking mga anak. Ang ganda ng espasyong ito, ang minimalist, ang intensyonal. Ibinigay niyo ang lahat para lang makatutok sa sining. Pinigilan ko ang tawa. Kung alam lang niya na ang minimalismo ay gawa ng kasakiman ni Miguel, Fernando at Carlo. Ang artikulo ay magiging kaso ng pulisya, ngunit wala ako doon para maging biktima. Narito ako para magbenta. Aking mahal, sagot ko habang inaayos ang aking rebozo na gawa sa retaso ng silk mula sa mga lumang kurbata. Umakyat ka sa isang edad kung saan mo natanto na ang labis ay nagpapalabog sa paningin. Inalis ko ang mga bagay na pabigat para lumipad ang pagkamalikhain. Tuwang-tuwa ang photographer. Henyo! Ang ilaw na tumatama sa nagbabalat na dingding ay nagbibigay ng rustic na kontrast sa luho ng mga piraso. Huwag mong baguhin ang anuman. Inilaan nila ang hapon doon. Kinunan ng litrato ang aking mga kamay na may kalyo habang nagtutuhog ng karayom. Kinunan ng litrato si Rosa na ipinakilala ko bilang aking executive assistant para sa finishing at nakita ko ang aking kaibigan na bumuka ang dibdib sa pagmamalaki. Siya, na laging itinuturing na hindi nakikita sa kanyang mga trabaho sa paglilinis. Nang ipakita ko ang pangunahing piraso ng koleksyon, isang coat na gawa sa puro retaso ng denim at lumang upholstery, inilagay ni Sofia ang kanyang kamay sa bibig. Ito, Tatay Roberto, ito ay material para sa cover. Ito ang cover ng anniversary edition. Ang aking lumang puso, isang veterano ng digmaan, ay malakas na tumibok. Cover? Ako, si Roberto Jimenez Morales na iniwan na parang lumang muebles, ay magiging sa cover ng isang magazine na ibinebenta sa mga newsstand ng Zone Rosa. Ngunit bago sila umalis, gumawa ako ng isang seryosong kahilingan. Tiningnan ko si Sofia sa mata at ginamit ang aking istriktong boses ng ama. Sofia, may kondisyon ako para sa artikulo. Ayoko ng aking kumpletong address at gusto kong gamitin mo ang aking pangalang pangsining. Ugat moral. Walang tatay, walang amo ng bahay. Ako ay isang designer. Naiintindihan ko, Roberto. Ang misteryo ay bahagi ng alindog, ang reclusive na designer na nagbabago ng basura sa luho. Magiging malaki ito. Nang umalis sila, isinara ko ang gate at sinandal ang aking noo sa malamig na kahoy, humihinga ng malalim. Ligtas ang sikreto sa ngayon. Lalabas lang ang magazine sa susunod na buwan. Mayroon akong 30 araw para maghanda sa bagyo. Ang mga sumunod na araw ay puno ng matinding trabaho. Si Marcos, ang aking junior partner, ay tuwang-tuwa. Tatay Roberto, kailangan natin ng inventaryo. Kapag lumabas ang magazine na ito, babagsak ang website. Kailangan natin ng mas maraming kamay. At ganun nga, ang aking bahay, na sinabi ng aking anak na napakalaki para sa isang matanda lang, ay naging isang pugad ng bubuyog. Tinawagan ko si Aling Betty, isang kapitbahay sa kabilang kalye, na nagtatahi para sa iba at atrasado sa mga bayarin sa kanyang bahay. Tinawagan ko si Aling Gertrudis na napakahusay magbordado at hindi makatrabaho dahil sa arthritis, ngunit binilhan ko siya ng magandang gamot at inayos ang isang komportabling silya para sa kanya. 4 kaming babae at isang binatilyo na may lilang buhok. Ang walang laman na sala ay napuno ng tawanan habang mahina ang tugtog ng radyo, nagpapatugtog ng klasikong ranchera na musika kasama ng tunog ng gunting na nagpuputol ng tela. Ang bahay ay nabuhay, isang buhay na hindi kailanman dinala ng aking mga anak dito dahil kapag dumating sila para lang magreklamo tungkol sa politika, humingi ng pera o kumain at umalis ng mabilis. Binayaran ko ng maayos ang mga ginang, binayaran ko sila ng patas na sahod at ang makita si Rosa na bumibili ng dekalidad na karne sa bilihan ng karne, ang makita si Betty na nagbabayad ng kuryente ng hindi nanginginig, iyon ay mas nagpabusog sa akin kaysa sa pagkain. Ngunit alam kong ang katahimikan ng aking mga anak ay ang kalmado bago ang bagyo. At sa katunayan, isang Sabado ng umaga, 3 buwan pagkatapos ng pag-abandona,
tumunog ang telepono. Si Miguel iyon. Tatay! Ang kanyang boses ay naiinip. Sinubukan kong tumawag kahapon at occupied ka buong araw. Naiwan mo na naman bang nakababa ang telepono? Hindi, iho, ginagamit ko. Sagot ko ng tuyo habang tinatahi ang isang hem ng velvet. Ginagamit? Wala naman kayong kausap. Aba, makinig kayo. Kami sina Fernando at Carlo ay papunta riyan. Kailangan nating magkaroon ng seryosong usapan. Magluto kayo ng pagkain, yung mole na ginagawa nyo. Ang kapal ng mukha. Iniwan niya ako sa isang walang laman na bahay, kinuha ang aking magandang kalan at humihingi pa rin ng mole. Hindi ko kaya, Miguel. Ang kalan na naiwan ay 2 burner lang ang gumagana at wala akong sangkap. Ay tatay, wag na kayong magsimula sa drama. Bumili na lang kami ng tacos pero nandoon kayo sa bahay. Mahalaga. Binaba ko ang telepono at naramdaman ko ang lamig sa tiyan, hindi dahil sa takot kundi sa pandidiri. Seryosong usapan. Alam ko kung ano iyon. Pupunta sila para mangusisa. Tiningnan ko ang aking sala na naging atelier. Ang mga manikin na may tapos na damit, ang mga mamahaling tela na nakabalot, ang mga kahon para sa pagpapadala. Kung makita nila iyon, sisilawin ang kanilang mga mata sa kasakiman. Sasabihin nila na kanila rin ang negosyo. Pagkatapos ng lahat, ang bahay ay mana mula sa tatay, kahit na sa akin ito ayon sa batas habang ako'y nabubuhay. Gusto nilang kontrolin ang pera. Mga ginang, pumalakpak ako. Tinatawag ang pansin ng aking hukbo. Operasyon Camouflage. Nag-ensayo na kami para dito. Tinulungan ako ni Marcos na mag-isip ng sistema. May gulong ang mga manikin. Itinulak namin ang lahat sa likod kwarto na nilock ko ng 2 susi. Ang mga mamahaling tela ay inilagay sa built-in na aparador. Tinakpan namin ang mga makinang panahin ng lumang kumot at alikabok para magmukhang basura. Sa loob ng 20 minuto, ang sala ay muling naging eksena ng kalungkutan. Tanging ang aking tumba-tumba at ang plastik na mesa ang naiwan. Nang ipark ang kotse ni Miguel sa harap ng gate, sinundan ng kotse ni Fernando. Nakaupo na ako sa beranda na may suot na pinakaluma kong damit at hawak ang isang rosaryo, nagpapanggap na naligaw. Pumasok sila sa gate na parang sila ang nagmamay-ari ng mundo. Lumaki si Miguel. Kalbo na si Fernando. Si Carlo, ang bunso, ay hindi man lang tumingin sa mukha ko. Nakafocus siya sa kanyang telepono. Bless po, tatay, bulong ni Miguel nang hindi ako niyayakap. Tiningnan niya ang bahay, hinahanap ang mga depekto. Mataas ang damo, ah? Marumi ang kanal. Gumuguho na ang bahay. Mahirap alagaan ng lahat mag-isa, iho, sabi ko habang inilalagay ang pain. Pumasok kami sa sala. Tiningnan nila ang walang laman na espasyo at kinunot ang kanilang mga ilong. Nagdala sila ng 2 kahon ng murang tacos at inilagay sa plastik na mesa. Ni hindi sila nagdala ng plato. Kinailangan naming kumain gamit ang mga napkin. Tatay, simula ni Fernando habang pinupunasan ng bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. Masamang ugali na nakuha niya sa kanyang ina, ngunit walang alindog ni Aling Elena. Nandito kami para pag-usapan ang kinabukasan, hindi na gumagana ang sitwasyong ito. Anong sitwasyon? Tanong ko habang kinakagat ang isang piraso ng malamig at chewable na taco. Mapanganib kayo dito mag-isa at mahal ang maintenance ng bahay. Paparating na ang buwis sa ari-arian, hindi nyo iyon mababayaran sa inyong maliit na pensyon. Halos mabulunan ako. Ang buwis sa ari-arian ay nabayaran na ng buo mula sa kita ng 2 jacket na ibinenta sa isang abogado mula sa Cebu, ngunit nanatili akong tahimik. Kung gayon, patuloy ni Miguel habang inilalabas ang isang folder ng dokumento mula sa kanyang braso. Nakahanap kami ng solusyon. May isang investor na gustong bilhin ang lupa, gustong gibain ang bahay para magtayo ng mga apartment. Maganda ang pera, kaya nating hatiin sa 4 na bahagi. Sandali, putol ko. 4 na bahagi. Akin ang bahay, Miguel. Oo, tatay. Pero ano ang gagawin niyo sa lahat ng perang iyon? Naisip namin, ibebenta namin, hahatiin namin ang pera, at sa inyong parte ay babayaran namin kayo ng isa sa mga magagandang nursing home. Mayroon silang mga nurse, bingo, mga taong kaedad niyo. Hindi na kayo kailangang mag-alala sa anumang bagay.
Tiningnan ko ang aking 3 anak, ang aking sariling laman at dugo. Hindi sila dumating para makita ako, dumating sila para paalisin ako. Gusto nilang ibenta ang bubong sa aking ulo para makakuha ng maagang mana. Malamang na may utang si Carlo sa kanyang kotse. Gusto ni Fernando na palitan ang kanyang apartment at si Miguel, laging gustong mabuhay ni Miguel na higit sa kanyang kakayahan. Naramdaman ko ang matinding kagustuhang tumawa. Natawanan sila sa mukha, nabuksan ang pinto ng likod kwarto at ipakita sa kanila ang mga bank statement. Nasabihin, kinikita ko sa 1 buwan, ang hindi ninyo naiipon sa 1 taon. Ngunit ang paghihiganti ay isang pagkaing inihahain ng malamig at sinasapaw ko pa rin ang akin. Hindi ko iiwan ang aking bahay, sabi ko sa mahinahon ngunit matatag na boses. Tatay, maging makatwiran, sabi ni Carlo sa wakas. Inilapag ang kanyang telepono. Nagiging makasarili kayo. Kailangan namin ang perang ito ngayon. Mahirap ang buhay para sa lahat. Makasarili? Dahan-dahan akong tumayo. Nagpakasarili ako nang ibenta ko ang aking mga kasangkapan para bayaran ang iyong pag-aaral sa batas na hindi mo naman natapos, Carlo. Nagpakasarili ako nang ipagpaliban ko ang pagpapaganda ng bahay na ito. 10 taon na ang nakakaraan para ibigay ang down payment ng iyong apartment, Miguel. Natahimik sila ng 1 segundo. Nagulat. Hindi kailanman binabanggit ng matanda ang mga bagay-bagay sa kanila. Iyan ang nakaraan, tatay, sabi ni Miguel. Ang totoo ay wala kayong kakayahan na panatilihin ang malaking bahay na ito. Tingnan niyo ito. Wala nga kayong muwebles. Nabubuhay kayo sa kahirapan. Nang oras na iyon, ang tadhana na may kahangahangang sense of humor ay kumilos. Sa labas, narinig ko ang tunog ng motorsiklo. Hindi isang motorsiklo ng delivery, kundi isang malakas na motorsiklo. May pumalakpak sa gate. Delivery para kay Senyor Ugat Moral, sigaw ng mensahero. Nagtinginan ang mga anak ko at si Marcos. Ugat Moral? Pumunta ako sa gate. Ito ay isang eleganteng sobre, itim, na may gintong letra. Pinirmahan ko ang digital receipt sa tablet ng lalaki. Ano yan, tatay? Tanong ni Fernando habang inuunat ang leeg. Binuksan ko agad ang sobre. Ito ay isang VIP invitation sa launch event ng magazine at sa loob ay isang gift card mula sa isang tindahan ng imported na tela. Courtesy ng editor. Halaga, 50,000. Itinago ko ang halaga gamit ang aking daliri, ngunit hinayaan kong makita nila ang kalidad ng papel. Ito ay adlang, mga bagay ng matanda. Dumating sa koreo. Nagsinungaling ako habang inilalagay ang sobre sa bulsa ng aking robe. Advertising ng elegante, nagduda si Miguel. Tatay, hindi ba kayo naloloko, di ba? Ibinibigay ang SSS number niyo sa mga estranghero? Ang tanging scam na nahulog ako, anak, ay ang pag-iisip na ang pagpapalaki ng mga anak ay garantiya ng tahimik na pagtanda. Sagot ko habang bumalik sa loob. Hindi sila komportable. Bumigat ang kapaligiran. Narealize nila na hindi ako nakakulong. Hindi ako umiiyak, hindi ako nagmamakaawa. Hindi ako nagmamakaawa na huwag akong ilagay sa isang nursing home. Buo ako, at iyon ang nakakatakot sa kanila. Tingnan niyo, tatay, sabi ni Miguel habang tumatayo at pinagpag ang mga mumo sa pantalon. Bibigyan namin kayo ng oras para mag-isip, ngunit nagmamadali ang investor. Sa susunod na linggo babalik kami na may dalang papeles mula sa real estate broker para pirmahan nyo. Mag-isip kayo ng mabuti. Ito ang pinakamahusay para sa lahat. Mas mabuti na yan, naalala nyo? Sabi ko habang binubuksan ang pangunahing pinto. Maaari na kayong umalis, kunin nyo na ang natitirang takos. Ayoko ng tira. Umalis sila, ng inis, nagbubulungan sa isa't isa. Narinig kong sinabi ni Fernando, nababaliw na si tatay. Nakita mo kung paano siya magsalita? Nagiging senile na siya. Kailangan natin siyang ideklarang inkompetente kung hindi siya pipirma. Inkompetente. Ang salitang iyon ay nagpalamig sa aking gulugod. Kaya ba nilang gawin iyon? Ideklara na wala akong kakayahang mental na hawakan ang aking ari-arian at pilitin akong magbenta. Isinara ko ang gate at inilock ng 2 beses. Sinubukan ng takot na pumasok, ngunit sinipa ito ng galit palabas. Marcos, mga ginang, maaari ba kayong lumabas? Sigaw ko. Lumabas sila mula sa pinagtataguan,
Malalaki ang mga mata. Narinig nila ang lahat. Umiiyak si Rosa sa galit para sa akin. Tatay Roberto, mga buwitre sila, sabi ni Marcos na pula sa galit. Gusto nilang ideklara kayong inkompetente. Kailangan nating gumawa ng isang bagay. At gagawin natin, aking mahal. Pumunta ako sa itim na sobre at inilabas ang gintong imbitasyon. Ang launch event ng magazine ay sa susunod na Biyernes. At hulaan mo, may karapatan akong magdala ng 3 bisita. Sina Rosa, Betty at Gertrudis. Nakapunta na ba kayo sa party ng mga mayayaman? Umiling sila. Mahiyain. Kung gayon, pupunta kayo ngayon. Marcos, ikaw din. Ikaw ang magiging aming press agent. Pero Tatay Roberto, ang inyong mga anak, paalala ni Rosa, pupunta sila sa susunod na linggo na may dalang papeles. Ngumiti ako. Isang ngiti ng isang taong may alas, isang hari at isang joker sa ilalim ng manggas. Sa susunod na linggo, Rosa, kapag dumating sila dito na may dalang papeles ng inkompetensya, makakakita sila ng sorpresa. Ngunit una, mayroon tayong misyon. Pumunta ako sa tumpok ng pinakamamahaling tela na itinago ko. Purong seda, taffeta, French lace na binili ko sa online auction. Mananahi tayo, hindi para ibenta, kundi para sa atin. Gagawin natin ang pinakamagandang kasuotan na nakita ng syudad na ito. Papasok tayo sa party na yon, hindi bilang mga mananahi sa likod bahay, kundi bilang royalty ng fashion ng Pilipinas. Sa loob ng linggong iyon, nagtrabaho kami ng husto, ngunit iba ang enerhiya. Hindi ito trabaho, ito ay pagtatalaga. Nagdisenyo ako ng kasuotan para sa aking sarili. Isang mahabang midnight blue suit na may pilak na borda na parang mga konstelasyon na nakikita ko mula sa aking bintana. Ito ay isang damit ng hari. Para kay Rosa, ginawa ko itong red blood para ipagdiwang ang magandang kayumangging balat niya na laging itinago niya sa maluwag na damit. Para kina Betty at Gertrudis, mga kulay ng berde at ginto. At para kay Marcos, isang istilong jacket na magpapakamatay sa inggit ang sino mang rock singer. Gabi ng Biyernes, huminto sa aking pintuan ang serbisyo ng executive car na tinawag ni Marcos gamit ang Black Category app. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang puting buhok ay nakapusod sa isang mataas na bun. Ang light at eleganting makeup ay nagtatago ng mga gabing walang tulog. Ang suit ay bumagsak sa aking katawan na parang guwantes, itinatago ang aking edad at inilalabas ang karilagan. Hindi ako mukhang si Tatay Roberto, ang inabando ng biyudo. Mukha akong may kapangyarihan. Handa na ba kayo? Tanong ko sa aking koponan. Magaganda sila, kinakabahan, ngunit maganda. Sumakay kami sa kotse. Ang patutunguhan ay ang pinaka-eleganteng event hall sa syudad, kung saan nagtitipon ang mga piling-pili, kung saan ironically, si Patricia, ang asawa ni Miguel, ay desperadong nangangarap na maimbitahan, ngunit hindi kailanman nagawa. Habang papalapit, tumingin si Marcos sa kanyang telepono at sumigaw. Tatay Roberto, kakalabas lang ng digital version ng magazine at hindi nyo paniniwalaan ang headline. Ibinuhol niya ang screen sa akin. Nandun ako. Isang itim at puting litrato, masining, maganda. Ako'y nakaupo sa sahig ng aking walang laman na sala, nagtatahi na may sinag ng araw na nagpapaliwanag sa aking mukha. At ang headline sa malalaking letra, ang luho ay nagmumula sa sakit. Paano binago ng ugat moral ang pag-abandona ng pamilya sa pinakamagandang brand ng taon? Naramdaman ko ang kaba. Tinupad ni Sofia ang kanyang pangako na hindi ibigay ang address. Ngunit naging mabigat siya sa kwento. Sinabi niya ang lahat ng hindi nagbibigay ng pangalan, ngunit sinabi niya, inabandona ng kanyang mga anak, iniwan sa isang walang laman na bahay, ginamit ang inabandonang damit para bumuo ng isang imperyo. Ang artikulo ay nagiging viral. Libo-libong likes, komento mula sa mga celebrity. Tatay Roberto, sabi ni Marcos na may nagniningning na mga mata. Sumasabog ang internet, gusto ng lahat na malaman kung sino ang mga anak na walang utang na loob. Huminga ako ng malalim, inaayos ang aking silk rebozo. Hayaan silang magtanong, ngayong gabi tayo magdiriwang. Bukas haharapin natin ang digmaan. Huminto ang kotse sa harap ng event. Red carpet, flashes.
Nang bumukas ang pinto at inilabas ko ang aking paa, huminto ng 1 segundo ang mga photographer. Hindi nila ako kilala ng personal, ngunit ang aura ng kapangyarihan na lumalabas sa amin ay nagdulot ng katahimikan. Tapos may sumigaw, "Siya yan! Siya si Ugat Moral mula sa cover." Sumabog ang mga flash sa aking mukha. Itinaas ko ang aking baba, ngumiti at naglakad. Hindi ako naglakad tulad ng isang matanda. Naglakad ako tulad ng isang higante. Nagsimulang mag-vibrate ang telepono sa aking bag ng 1 beses, 2 beses, 10 beses. Tiningnan ko ng discreetly ang screen. Tumatawag si Miguel, tumatawag si Fernando, tumatawag si Carlo, tumatawag si Patricia. Nakita nila, sumabog na ang bomba. Pinatay ko ang telepono, akin ang gabi. Ang kanilang pag-iyak at pagngangalit ng ngipin ay darating mamaya. Pumasok ako sa hall sa gitna ng mga palakpakan, ngunit ang aking isip ay nasa Lunes. Kapag dumating sila na may dalang papeles ng inkompetensya, hindi nila makikita ang ama na nagtatanggol. Makikita nila ang celebrity ng sandaling iyon, pinrotektahan ng mga abogado, fans at isang bank account na hindi nila kailanman mahahawakan. Ang tahimik na pagpapatupad ay kumpleto na. Ngayon darating ang ingay. Nagising ako na magaan ang ulo. Sa kabila ng champagne noong nakaraang gabi, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ako nagising sa mapang-aping katahimikan ng walang laman na bahay. Nagising ako sa tunog ng telepono na tumutunog. At hindi lang ang aking cellphone, ang landline na na-install ko ulit para sa atelier, ang cellphone ni Marcos, na natulog sa sofa ng sala para sa seguridad, at pati na ang doorbell. Ito ay parang isang orkestra ng mga desperadong tao. Bumangon ako sa kama, isinuot ko ang aking bagong velvet na tsinelas at pumunta sa bintana. Sumilip ako sa siwang, nandoon sila, ang trio ng malas at ang komandante na si Patricia. Si Miguel ay paikot-ikot, naninigarilyo ng isa-isa, isang bagay na alam kong kinamumuhian ko. Si Fernando ay nakasandal sa kotse, kinakagat ang kanyang mga kuko. Si Carlo ay binubugbog ang gate gamit ang susi ng kanyang kotse, gumagawa ng nakakairitang ingay ng metal laban sa metal. At si Patricia, hawak ni Patricia ang magazine, itinuturo ang aking litrato sa cover at nagpapayag na parang nagdidirect ng isang trahedya ng Griego. Hindi sila nag-iisa. Mayroong isang lalaki na nakasuot ng kulay abo na suit na may masamang tingin, hawak ang isang itim na leather na maleta. Alam ko kung anong ibig sabihin yon. Siya ang abogado para sa inkompetensya. Huminga ako ng malalim. Ang Roberto ng 6 na buwan na ang nakakaraan ay nanginginig, umiiyak at marahil ay hindi man lang magbubukas ng pinto. Si Tatay Roberto, o sa halip si Ugat Moral, ay naglagay ng pulang lipstick bago bumaba. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Gising na si Marcos na gusot ang lilang buhok, tinitingnan ang mga security camera na inilagay namin noong nakaraang linggo. Isang kinakailangang pamumuhunan kapag nagtatago ka ng mga imported na tela sa bahay. Tatay Roberto, nagsara na ang bakod. Nandyan sila simula pa 7:00 ng umaga. Sinisipa ni Miguel ang gate. Gusto niyo bang tawagan ko ang pulis? Hindi, Marcos. Ang pulis ay para sa mga kriminal. Ito ay usapin ng pamilya. Hayaan mo silang pumasok. Ngunit tawagan mo muna si Dr. Claudia. Sabihin mo na dumating na ang oras. Si Dr. Claudia ay isang abogadong nakilala ko sa party kagabi. Isang 40 anyos na babae na matalas tulad ng skalpel na naging fan ko agad nang makita niya ang suot kong damit. Nang ikwento ko sa kanya ang aking kwento sa pagitan ng mga kanapes, binigyan niya ako ng kanyang personal na card at sinabi, "Kung susubukan nila ang anumang bagay, tawagan mo ako." Gustong-gusto kong mag-almusal ng mga walang utang na loob. Ginawa ni Marcos ang tawag. Pumunta ako sa kusina at nagpakulo ng kape. Ang malakas at masarap na amoy ay bumaha sa bahay. Gusto kong maamoy nila ang bahay, bahay ng nanay, bahay ng tatay, para maalala nila ang itinapon nila. Binuksan ko ang pinto ng sala at pinindot ang buton ng electric gate. Pumasok sila ng mabilis. Si Miguel ang nangunguna, pula sa galit. "Tatay, bingi ka ba? Kalahating oras na kaming kumakatok." Sigaw niya habang pumapasok ng walang paalam. "Magandang umaga rin sa iyo, Miguel. Sariwa ang kape. Gusto mo ba?"
Tanong ko habang nakaupo sa aking tumba-tumba na may tasa sa kamay, kalmado na parang nanonood ng telenovela. Kape? Akala niyo ba para sa kape kami nandito? Pumasok si Patricia, nagtatakong sa sahig at itinapon ang magazine sa aking plastic na mesa. Ang cover na may mukha ko ay dumausdos at tumingin sa akin. Anong kabaliwan ito, Tatay Roberto? Inabandona ng kanyang mga anak? May ideya ba kayo sa ginawa nyo? Hindi tumitigil ang telepono ni Miguel. Nagtatanong ang kanyang mga kliyente kung anong klaseng halimaw siya. At hindi ba siya? Tanong ko habang umiinom ng kape. Naging ganap na tahimik ang kwarto ng 2 segundo. Lumaki ang mga mata ni Miguel. Binuksan at isinara ni Fernando ang kanyang bibig. Huminto si Carlos sa pagtingin sa kanyang telepono. Hindi kayo maayos, sabi ni Miguel. Binago ang galit sa isang mapagmataas at nakakadiring tono na ginagamit nila kapag nakikipag-usap sa mga bata. Tingnan niyo ang ginawa nyo. Ikinahihiya nyo ang pamilya. Nagsinungaling sa isang magazine. Ito ay isang malinaw na senyales ng demensya, tatay. Senility. Lumapit ang lalaking nakasuot ng kulay abo na suit. Tatay Roberto Jimenez Morales. Ako si Dr. Arnaldo. Kinakatawan ko ang inyong mga anak. Dahil sa mga kamakailang pangyayari, itinuro niya ang magazine at ang inyong pabago-bagong pag-uugali. Nagpasya ang pamilya na kinakailangan na kuhanin ang pangangalaga sa inyong mga ari-arian para sa inyong sariling proteksyon. Protection? Sumabog ako ng isang tuyong tawa. Protection laban sa ano? Laban sa tagumpay? Tatay, tama na, sabi ni Fernando. Sinusubukang maging tagapagpayapa. Gumagastos kayo ng pera na wala kayo sa mga tela, sa mga party. Saan nyo nakuha ang damit na yon sa litrato? Inupahan ba nyo? Hiniram? Mawawala ba ang bahay sa ganoong paraan? Pirman nyo na lang ang mga papeles. Ilalagay namin kayo sa isang mahusay na klinika. Payapang damuhan. Nireview na namin ang lahat. Payapang damuhan. Alam ko ang reputasyon ng lugar na iyon. Doon inilalagay ng mga pamilya ang mga matatanda para hintayin na mas mabilis dumating ang kamatayan. Pinakain ng gamot para hindi magdulot ng problema. Hindi ako pipirma ng anuman, sabi ko habang nagkukrus ng mga binte. Pipirma kayo. Nawalan ng pasensya si Miguel at hinampas ang mesa na nagpatumba sa aking tasa. Wala kayong pagpipilian. Mayroon kaming mga evaluation. Mayroon kaming mga saksi na kayo ay nabubuhay mag-isa sa mahirap na kalagayan. Irereklamo namin kayo sa pagiging mapag-aksaya. Sinusunog nyo ang aming mana. Mana? Dahan-dahan akong tumayo. Ang mana ay kung ano ang natitira kapag may namatay. Miguel, buhay na buhay pa ako ngayon, ngunit sa kung paano ito nangyayari, mag-isa ng walang saysay. Idinilig ni Patricia ang kanyang lason. Tingnan niyo ang bahay na ito na puno ng mga basahan. Ito ay compulsive hoarding. Dr. Arnaldo, isulat niyo yan. Diogenes Syndrome. Nang oras na iyon, tumunog muli ang doorbell. Dapat ambulansya na yan para dalhin kayo, tatay. Para sa inyong kapakanan, sabi ni Carlo na duwag na binuksan ang pinto. Ngunit hindi iyon ambulansya. Ang pumasok ay si Dr. Claudia. Walang kapintasan sa isang puting pantalon na suit. Sinundan ng 2 assistant na may dalang makakapal na folder. Sa likod niya, 2 pribadong security guard na hindi ko alam na darating, ngunit ikinatuwa ko. Nagposisyon sila sa pasukan ng sala na nakakrus ang mga braso. Magandang umaga, sabi ni Claudia nang may boses na humihiwa sa hangin na parang labaha. Mayroong nagbanggit ng mga evaluation at inkompetensya. Gustong-gusto kong makita ang mga iyon. Ako ang abogado ni Tatay Roberto Jimenez Morales at ng brand na Ugat Moral. Si Dr. Arnaldo ang kanilang abogado ay namutla. Kilala niya si Claudia. Sa syudad ay kilala siya bilang ang pating. Dr. Claudia, utal niya. Hindi namin alam na kasama kayo. Ito ay usapin lang ng pamilya. Tumigil itong maging usapin ng pamilya nang bantaan ninyo ang kalayaan at ari-arian ng aking kliyente. Inilagay niya ang kanyang maleta sa mesa, tinulak ang magazine ni Patricia sa sahig. Tayo sa mga katotohanan, inaangkin ninyo na si Tatay Roberto ay hindi kayang hawakan ang kanyang mga ari-arian na sinusunog niya ang pera sa basura. Tingnan niyo ang mga lumang tela na ito, sigaw ni Patricia. Ang mga lumang basahan na ito. Ngumiti si Claudia at binuksan ang kanyang maleta.
Kinuha niya ang isang bank statement at inilagay sa harap ni Miguel. Ang basurang ito, tulad ng tawag nyo, ay bumuo ng nitong kita na 100,000 sa nakaraang 3 buwan. Kinuha ni Miguel ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binasa niya ang mga numero, binasa ulit. Tiningnan niya ako, tiningnan ang papel. 100,000? Nawala ang kanyang boses. Imposible iyan! Inagaw ni Fernando ang papel mula sa kamay ng kanyang kapatid. Ginagawa niyo ito mula sa mga ritaso? Ginagawa ko ito mula sa sining, Fernando, pagtatama ko. At malaki ang bayad ng mundo para sa sining. Bukod pa rito, patuloy ni Dr. Claudia, kakalagda lang ni Tatay Roberto ng isang eksklusibong kontrata sa isang chain ng luxury boutiques sa Paris. Ang advance payment ay dumating sa account ngayong umaga. Karagdagang 3,000. Nabulunan si Carlo. Umikot ang sala para sa kanila. Nakita ko kung paano nawalan ng kulay ang mukha ni Patricia. Ang kanyang kasakiman na dati nakatuon sa pagbebenta ng aking bahay para sa mga mumo ay muling nagkakalkula. Mayaman ang matanda. Nakita ko ang mga ingrana na umiikot sa kanyang ulo. Tatay! Agad na nagbago ang postura ni Patricia. Ang kanyang boses ay naging matamis, nakakadiri. Sinubukan niyang lumapit sa akin. Pero ang ganda nito. Wow! Sobrang proud ako. Lagi kong sinasabi kay Miguel na may talento kayo, naalala niyo? Sabi ko, ang galing manahin ni Tatay Roberto. Sabi mo basura ang makina ko na pinagkakapitan ng gagamba, Patricia. Paalala ko ng malamig. Ano? Joke lang yon. Tumawa siya ng kinakabahan. Miguel, tingnan mo ito. Negosyante ang tatay mo. Mahal, kailangan nating tulungan siyang hawakan ito. 3,000. Tatay Roberto, kailangan na yon ang mapagkakatiwalaang tao para alagaan ang perang ito. Mahusay si Miguel sa pananalapi. Natawa ako. Isang malakas, nakakapagpalayang tawa. Miguel? Si Miguel na may pangalan sa credit bureau dahil nag-finance siya ng kotse na hindi niya nabayaran? Si Miguel na gustong ipasok ako sa isang murang nursing home para ibenta ang aking bahay at bayaran ang kanyang mga utang? Tatay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Sinubukan ni Miguel na bumawi, ngunit halatang nabigla siya. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa inyo. Hindi namin alam. Hindi nyo alam dahil hindi kayo nagtanong kailanman. Sigaw ko. At sa unang pagkakataon, hinayaan kong sumabog ang galit. Dumating kayo dito, kinuha nyo ang aking mga muebles, iniwan nyo akong natutulog sa sahig, at ni minsan sa loob ng 6 na buwan, hindi kayo tumawag para magtanong kung may pagkain ako sa mesa. Akala nyo pabigat ako. Ngayon na ang pabigat ay naging ginto. Gusto nyong buhatin? Pamilya nyo kami, tatay. Apela ni Fernando na may luha ng buwaya sa mga mata. Ang dugo ay dugo at ang pera ay pera, sagot ko. At ang pera ko, Fernando, ay napakahusay na protektado. Dr. Claudia, pakiusap. Kinuha ng abogada ang isa pang dokumento mula sa kanyang maleta. Ito ay isang temporary restraining order at extrajudicial notice. Ipinagbabawal sa inyo ang paglapit sa kumpanyang Ugat Moral at anumang transaksyon sa pananalapi ni Tatay Roberto Jimenez Morales. Anumang pagtatangka na magsagawa ng proseso ng inkompetensya ay sasagutin ng demanda para sa moral, material at emosyonal na pag-abandona sa isang matanda. At sa publikong pagkakalantad na dinaranas ninyo, ginagarantiya ko na ang hukom ay hindi magiging maunawain sa 3 lalaking nasa hustong gulang na inabandona ang kanilang ama at bumalik nang siya ay yumaman. Isinara ni Dr. Arnaldo, ang kanilang abogado, ang kanyang maleta. Miguel, aalis na ako. Hindi ako nabigyan ng impormasyon tungkol sa mga detalyeng ito. Sinabi niyo na sinayli siya at walang magawa. Ito ay isang talunan at mapanganib na kaso. Paalam. Umalis siya, iniwan ang 4 na mag-isa sa kanilang kahihiyan. Ngunit hindi sila sumuko. Ang kasakiman ay isang malakas na droga. Tatay, pakiusap. Lumuhod si Carlo. Literal na lumuhod sa aking Persian rug na binili ko noong nakaraang linggo. May utang ako sa mga loan shark. Kukunin nila ang aking kotse. Tulungan niyo lang ako sa pagkakataong ito. Marami na kayo ngayon. Tiningnan ko ang aking bunsong anak
Ang batang binuhat ko, ang batang pinrotektahan ko sa lahat, at nakita ko na sa labis na pagprotekta ay nakalikha ako ng isang mahinang halimaw. Tumayo ka diyan, Carlo. Magkaroon ka ng dignidad. Tatay, tulungan niyo ako. 50,000 para sa inyo. Hindi iyon anumang bagay. Pumunta ako sa aking bag, kinuha ang tseke, inilabas ko ito. Lumiwanag ang mga mata ng 3 binatilyo. Lumapit si Patricia, naglalaway. Sumulat ako sa tseke, pinunit ang papel. Ayan, ibinigay ko sa iyo, Carlo. Kinuha niya, nanginginig ang mga kamay. Nang basahin niya ito, bumagsak ang kanyang mukha. Ano ito, tatay? Iyan ang address ng Department of Trade and Industry. Nagbibigay sila ng libreng kurso sa pagnenegosyo at nandun din ang address ng isang employment agency. Naghahanap din sila ng mga assistant na mason sa construction site sa kanto. Ito ay tapat na trabaho, ang parehong trabaho na ginawa ng iyong ina para itayo ang bahay na ito na gusto ninyong ibenta. Niyakap niya ang papel sa galit. Wala kayong puso. Nagpayaman kayo at nakalimutan niyo ang inyong mga anak. Mamatay kayo mag-isa na may lahat ng perang iyan. Mas mabuti pa na mag-isa ako na may pera at dignidad kaysa sa masamang kasama ng mga parasitiko, sagot ko ng mahinahon. Ngayon, umalis na kayo sa bahay ko. Umalis na kayo sa aking atelier. Mayroon akong pulong sa Vogue sa 30 minuto. Hindi kami aalis, sigaw ni Miguel. Sinusubukan ang kanyang huling baraha. Ang bahay ay mana mula kay nanay. May karapatan kami sa 50%. Mali, singit ni Dr. Claudia. Ang usufruct ay panghabambuhay at eksklusibo sa kanya. Habang siya'y nabubuhay, siya ang nag-uutos. At sa premium health plan na kakatapos lang niyang kontratahin, sasabihin kong kailangan pa ninyong maghintay ng 30 taon. Marcos, tawag ko. Buksan mo ang gate para sa ating mga bisita. Umalis sila, ngunit hindi sila umalis ng tahimik. Umalis sila na nagmumura, nanganganib, nangangako ng paghihiganti. Sumigaw si Patricia na sasabihin niya ang totoo sa internet. Good luck! Pinili na ng internet ang panig nito. Nang magsara ang gate, muling natahimik ang bahay. Ngunit hindi ito katahimikan ng pag-abandona. Ito ay katahimikan ng tagumpay. Medyo nang hina ang aking mga binti, umupo ako sa silya. Bumaba ang adrenaline at tumama ang kalungkutan. Hindi kalungkutan ng pagsisisi, kundi kalungkutan ng makita kung anong ginagawa ng pera sa mga taong walang karakter. Inilagay ni Dr. Claudia ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang galing niyo, hindi na nila kayo guguluhin sa lalong madaling panahon. Legal na protektado kayo. Salamat aking mahal, ngunit kaya ko ang legal na bahagi. Ang masakit ay ang puso. Ang puso ng isang ama ay naiaayos, Tatay Roberto, sabi ni Marcos habang nagdadala ng baso ng tubig. Tulad ng pag-ayos nyo sa mga lumang maong at ginawa nyong ginto. Ngumiti ako sa kanya. Ang batang iyon na may lilang buhok ay naging mas anak sa akin sa loob ng 6 na buwan kaysa sa aking 3 tunay na anak sa loob ng 40 taon. Tama ka, Marcos. Ngayon magtrabaho tayo. Ang order na iyon mula sa Paris ay hindi basta-basta matatahi. Sa mga sumunod na linggo, ang paghahayag ng kapangyarihan ay pinatibay. Lumabas ang magazine at ito ay naging iskandalo. Ang aking kwento ay ikinuwento sa bawat programa sa telebisyon. Tumanggi akong sabihin ang kanilang mga pangalan. Sabi ko lang na itinuro sa akin ng buhay na bitawan ang mga hindi na nakakatulong, maging ito man ay muebles o relasyon. Ngunit maliit ang syudad, alam ng lahat kung sino ang mga anak. Si Miguel ay sinibak sa accounting office kung saan siya nagtatrabaho. Ayaw ng kanyang amo na magkaroon ng empleyado na sinubukan pang ideklara ang kanyang sariling sikat na ama bilang inkompetente. Ang kanyang reputasyon ay naging abo. Kinailangan ni Fernando na ibenta ang kanyang kotse para bayaran ang mga utang dahil hindi niya nakuha ang advance sa mana. At si Carlo, narinig kong nagtatrabaho siya sa Uber gamit ang isang inuupahang kotse. Sinubukan nilang kausapin ako ng iba pang pagkakataon. Nagpadala sila ng mga bulaklak na may card, humihingi ng tawad at pera. Nagpadala sila ng mga apo na malugod kong tinanggap. Binigyan ko sila ng regalo, ngunit hindi ko binigyan ng pera ang kanilang mga magulang. Inhiwalay ko ang mga bagay, apo ay apo. Anak na walang utang na loob ay anak na walang utang na loob. Nagbago ako.
Ang Roberto na nagtatago ng mga kape ay namatay. Ngayon nagsuweldo na ako ng tsuper. Ngayon inaayos ko na ang bahay, ngunit hindi tulad ng gusto nila. Sinira ko ang mga dingding ng sala at gumawa ng isang malaking salamin na salon na may tanawin ng hardin na ipinaayos ko sa isang landscaper. Bumili ako ng mga designer furniture na may pirma. Ang aking bahay ay naging cover ng isang architecture magazine at ang makinang panahi na singer na iyon ay ipinaayos ko, nilagyan ng ginto ang mga detalye at inilagay ko sa isang pedestal na salamin sa gitna ng sala. Ito ang aking monumento. Ngunit ang pinakamalaking paghahayag ng kapangyarihan ay hindi ang pera, kundi ang araw na pumasok ako sa supermarket. Ang parehong kapitbahay na tsismosa na dating tumitingin sa akin, nang may awa ay tumakbo para batiin ako. Tatay Roberto, ang elegante nyo. Nakita ko kayo sa TV. Isang karangalan sa aming kapitbahayan. Ngumiti ako at nagpasalamat. Ngunit sa loob, alam ko. Hindi nila ako iginagalang dahil ako si Roberto. Iginagalang nila ako dahil nilabanan ko ang sistema na nagsasabi na ang mga matatanda ay dapat itapon. Nang buwan na iyon, nakatanggap ako ng imbitasyon para magbigay ng TED Talk. Tema, muling pagsisimula sa pagtanda. Ako na halos hindi natapos ang high school ay magsasalita sa harap ng mga doktor. Habang sinusulat ko ang aking talumpati sa aking bagong desk na gawa sa reclaimed wood. Sobrang elegante, tumunog ang telepono. Ito ay isang hindi kilalang numero. Sinagot ko, "Hello Tatay Roberto, production po ito ng show ni Gabi Ramirez. Gusto po namin kayong imbitahan kasama ang inyong mga anak para sa isang espesyal na programa ng pagkakasundo. Interesado po ba kayo? Gusto ng mundo ng happy ending ng telenovela. Gusto nila ng nakakatuwang yakapan at kapatawaran. Gusto nila na ang mabuting ama ay tanggapin muli ang alibughang anak. Tiningnan ko ang aking hardin, tiningnan ko ang aking koponan na masayang nagtatrabaho sa susunod na kwarto. Tiningnan ko ang aking kapayapaan. Binibini, sagot ko. Ako pupunta, ngunit ang aking mga anak hindi. Ay sayang naman, ayaw nila? Hindi sa ayaw nila, kundi sa aking kwento, ang mga kontrabida ay hindi nakaupo sa mesa ng tagumpay. Ang entablado ay akin, sa akin lang. Ibinaba ko ang telepono. Mayroon akong kapangyarihan, kapangyarihang pinansyal, kapangyarihang media, at ang pinakamahalaga, ang kapangyarihang magsabi ng hindi. Akala nila inilibing nila ako, ngunit natuklasan nila sa pinakamalalang paraan na hindi ako bangkay. Ako ay isang binhi, at ngayon ako ay naging isang buong gubat, siksik at hindi malalampasan. Ngunit ang buhay ay laging may huling sorpresa. Nang akala ko ay naayos na ang lahat, na naunawaan na ng mga bata ang mensahe, nakatanggap ako ng legal na notifikasyon, hindi ng inkompetensya, kundi isang bagay na hindi ko inaasahan. Naglaro ng marumi si Patricia, mas mababa sa inaakala kong posible. Ginamit niya laban sa akin ang tanging bagay na hindi ko kayang bilhin o tahiin. Ang notifikasyon na natanggap ko ay hindi ordinaryong utos ng korte. Ito ay isang certified letter na pinirmahan ni Patricia at sinuportahan ng aking anak na si Miguel. Sinasabi nito na dahil sa negatibong impluensya at ang hindi matatag na pamumuhay na mayroon ako ngayon, nagpasya silang suspindihin ang pagbisita ng aking mga apo nang walang katiyakan, maliban, syempre, kung pumayag akong lumikha ng isang financial fund na pinamamahalaan nila ang mga magulang upang masiguro ang seguridad ng mga bata. Ito ay purong pangungotong, simple at malupit. Ginagamit nila ang aking mga apo, si Pedro at si Sofia bilang pambayad. Alam nila na kaya kong mabuhay ng walang muebles, ng walang presensya ng mga anak na walang utang na loob, ngunit alam nila na dumudugo ang aking puso sa pagkamis sa mga bata. Umupo ako sa aking tumba-tumba. Iyon nagawa sa reclaimed wood na nagkakahalaga ng malaki, ngunit nagpapaalala sa akin ng simple ng probinsya. Nanginginig ang papel sa aking kamay. Ang unang reaksyon ay umiyak. Ang iyak ng isang lolo na gusto lang gumawa ng cornbread at magkwento. Ngunit ang pangalawang reaksyon ay ugat moral. Akala nila ay kaya nilang kidnapin ang pagmamahal, bulong ko sa sarili.
Akala nila ay kaya nilang magbayad ng toll para lang mahalin ko ang aking sariling dugo. Tinawagan ko agad si Dr. Claudia. Claudia, sumobra na sila. Ginalaw nila ang mga bata. Nakita ko ang notifikasyon, Roberto. Walang katuturan iyan. Klasikong parental alienation. Maaari nating labanan sa korte ngunit magtatagal. Magiging pangit. Maghihirap ang mga bata. Hindi, Claudia, ayoko ng labanan. Gusto kong i-checkmate. May pera ako, di ba? Marami. Kung gayon, gamitin natin ang pera ngunit hindi tulad ng gusto nila. Gusto kong lumikha ng isang legal na instrumento na protektado, isang bagay na magagarantiya ang kinabukasan ng aking mga apo, ngunit hindi mahahawakan ng mga magulang kahit isang kusing, kahit para lang bumili ng candy. Posible ba? Posible na lumikha ng isang trust fund na may mahigpit na patakaran. Ang mga apo lang ang makaka-access at pagkatapos lang maging nasa hustong gulang o para direktang pambayad sa universidad sa institusyon. Perfecto. Ihanda mo ang mga papeles at tawagin mo sila. Sabihin mo na pumayag ako. Sabihin mo na babayaran ko. Nangyari ang pulong sa aking bagong opisina na itinayo kung saan dating naroon ang kwarto ng mga lumang gamit sa bakuran. Ngayon ito ay isang glass room na may climate control at tanawin ng mga orchid. Dumating sina Miguel, Patricia, Fernando at Carlo na nakangiti. Ang kapaligiran ay tagumpay. Akala nila ay sinira nila ako. Akala nila ay mas malakas ang malambot na lolo kaysa sa negosyante. Tatay, buti na lang nagkaroon kayo ng katwiran, sabi ni Miguel habang umuupo sa leather chair nang walang imbitasyon. Para sa kapakanan ng mga bata, alam naming mahal niyo sila. Makatwiran ang halagang hinihingi namin, dugtong ni Patricia. Kinakalkula na mentally ang mga designer bags na bibilhin niya. 50,000 bawat buwan para sa sustento ng mga apo. Nakatayo ako sa dulo ng mesa na may Dr. Claudia sa aking tabi. Hindi ako nagsilbi ng kape ngayon. Ang negosyo ay negosyo. Nabasa ko ang inyong proposal, simula ko ng may matatag na boses at nalaman kong ito ay mediocre. Nagtinginan sila ng naguguluhan. Mediocre? Tanong ni Carlo. Oo, 50,000. Mas marami pa ang nararapat sa aking mga apo, mas marami pa. Ang mga mata ni Patricia ay kumislap ng napakalakas na halos matabunan ang sikat ng araw. Kung gayon, magbibigay kayo ng mas marami? Nagpasya akong ilaan ng 40% ng lahat ng nitong kita ng Ugat Moral Brand para kina Pedro at Sofia. Sa kasalukuyang kalkulasyon, mas malaki iyon kaysa sa hinihingi nyo. Pinag-uusapan natin ang milyon-milyon sa mahabang panahon. Narinig ko ang kolektibong buntong hininga ng kasakiman sa kwarto. Si Fernando ay halos nagdila pa ng labi, ngunit itinaas ko ang aking hintuturo. May isang kondisyon at ang kondisyong ito ay hindi negosyable. Idinausdos ni Dr. Claudia ang makapal na asul na kontrata sa mesa. Ito ang kontrata ng ugat ng kinabukasan trust. Ang pera ay direktang pupunta mula sa kumpanya sa trust. Ang trust ay pinamamahalaan ng isang international bank. Ang pera ay maaari lamang ilabas para sa dalawang bagay. Direktang bayad sa mga mahuhusay na paaralan at universidad o para bilhin ang unang bahay kapag sila ay umabot sa edad na 25. Bigla namutla ang ngiti ni Miguel. Anong ibig sabihin nyo? At kami ang mga magulang, kami ang mamamahala. Hindi, sagot ko ng malamig. Pinatunayan ninyo na hindi ninyo kayang pamahalaan ang sarili ninyong buhay, lalo na ang mana ng aking mga apo. Ang kontrata ay malinaw. Kung susubukan ninyong hadlangan ang pagbisita, kung susubukan ninyong alienahin ang mga bata laban sa akin, o kung susubukan ninyong iimpug ng pundong ito sa korte, mag-a-activate ang isang automatikong probisyon at ang pondo ay i-donate ng buo sa kawanggawa. Sa madaling salita, o tatanggapin ninyo na ang inyong mga anak ay magiging mayaman sa hinaharap nang hindi ninyo nakikita ang isang kusing ngayon o lalaban kayo at iiwan sila sa kahirapan. Nasa inyo ang pagpipilian. Ang katahimikan sa kwarto ay mabigat. Binisita ni Patricia ang kontrata ng desperado, hinahanap ang isang butas. Nakakahiya ito, sigaw niya. Kailangan naming dalhin ang mga bata dito. Makita siyang naliligo sa pera at wala kaming makukuha.
Makukuha ninyo ang katiyakan na ang inyong mga anak ay magkakaroon ng kinabukasan na hindi ninyo kayang garantiya, sabi ko habang tinitingnan siya sa mata. Opisyal na kayong naging tuper ng aking mga tagapagmana. Dalhin ninyo ang mga bata sa linggo. Ang pagkain ay mole. At sa pagkakataong ito, mayroon akong industrial oven. Pumirma sila. Nanginginig ang mga kamay, nakakuyom ang mga ngipin, ngunit pumirma sila. Ang kasakiman para sa kinabukasan ng kanilang mga anak at ang pag-asa na balang araw ay bibigyan sila ng mga bata ng isang bagay ay mas malakas. Nang umalis sila, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan, nakaramdam ako ng ginhawa. Garantisado na ang aking mga apo at ang aking mga anak. Aba, natuto na sila ng leksyon na kailangan nila. Tapos na ang madaling pera. Ngayon, kung gusto nila ng luho, kailangan nilang magtrabaho. Lumipas ang 2 taon. Ang brand na Ugat Moral ay hindi tumitigil sa paglaki. Ngunit ang pera, na dating aking sandata ng depensa, ay naging aking kasangkapan ng pagmamahal. Ayoko maging mayaman na matanda na mag-isa lang nakatira sa mansyon. Gusto ko ng galaw, gusto ko ng buhay. Binili ko ang 2 katabing lote, sinira ko ang mga dingding at isinakatuparan ang aking tunay na pangarap. Hindi ito ang maglakbay sa Europa, hindi ito ang bumili ng alahas. Binuksan ko ang Hilos de Vida Institute. Ito ay isang paaralan at kooperatiba para sa mga matatandang kababaihan na lampas 60. Mga kababaihan na, tulad ko, ay itinapon ng merkado, ng pamilya o ng buhay. Mga kababaihan na akala ay tapos na ang kanilang paglalakbay. Sa araw ng pagbubukas, sarado ang kalye. May banda, may mga streamer, nandoon ang alkalde na ngayon ay nagpupuri sa akin, ngunit ang mahalaga ay sila. 30 ginang, bawat isa ay may makinang panahi, handang matuto ng upcycling technique na nagpasikat sa akin. Umakyat ako sa improvised na entablado, tiningnan ang dami ng tao. Nakita ko si Rosa, ngayon ay general manager ng produksyon, nakasuot ng executive attire, namumuno sa kupunan na may radyo sa kamay. Nakita ko si Marcos, ngayon ay marketing director, nagla-livestream ng lahat sa milyon-milyong followers at sa isang discreet na kanto. Nakita ko ang aking mga anak, nandoon sila. Si Miguel, na nakasuot ng simpleng damit, ay mukhang mas matanda, mas pagod. Narinig kong nagtatrabaho siya bilang administrative assistant. Si Fernando ay naging Uber driver. Sa wakas, umayos si Carlo at tinatapos ang kanyang kolehiyo, binabayaran gamit ang sarili niyang pawis. At ang aking mga apo, sina Pedro at Sofia, ay tumatakbo sa hardin, maganda, maayos ang damit, malaya. Kinuha ko ang mikropono. Ang aking kamay, puno ng kulubot at pilak na singsing ay hindi na nanginginig. Maraming tao ang nagtatanong sa akin kung ano ang sikreto. Simula ko, ang boses ko'y umuugong sa kalye kung saan minsan akong iniwan. Nagtatanong sila kung paano naging negosyante ang isang inabandonang matanda. Akala nila suwerte, akala nila talento. Huminto ako. Ang katahimikan ay ganap. Ngunit ang sikreto ay hindi ang sinulid o ang karayom. Ang sikreto ay ang sakit. Ang sakit ng pagiging nakalimutan ay isang malakas na gasolina. Ngunit mag-ingat, kung gagamitin mo ang gasolina para lang sa paghihiganti, masusunog ka. Kung gagamitin mo ito para magpainit, magpapaliwanag ka. Direkta akong tumingin kung nasaan ang aking mga anak. Yumuko sila, hindi nang may panunuya, kundi nang may kahihiyan. Isang magalang na kahihiyan. Iniwan nila ako sa isang walang laman na bahay na may pahayag na, mas mabuti na yan. At ngayon sumasang-ayon ako. Mas mabuti nga iyon dahil kung hindi sila umalis, hindi ko kailanman matutuklasan ang aking sarili. Nagpapasalamat ako sa mga umalis sa akin. Dahil sa pag-alis nila, ay ibinalik nila ako sa aking sarili. Sumabog ang palakpakan. Nakita ko ang mga ginang na umiiyak. Nakita ko ang mga kabataan na pumapalakpak. Bumaba ako sa entablado at pumunta sa work area. Isang bagong ginang, si Aling Heraldina, ay naroon, mahiyain, hawak ang isang piraso ng lumang tela. Naalala ko ang Roberto ng 2 taon na ang nakakaraan. Tatay Roberto, hindi ko po alam kung kaya ko ito, sabi niya. Mahina na po ang paningin ko, masakit ang kamay ko.
Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang kamay. Geraldina, masakit ang kamay mo dahil buhay iyan at para sa paningin ay bibigyan ka namin ng salamin. Ang hindi dapat mawala ay ang kagustuhan. Umupo ka dito. Gagawin natin ang basurang ito na luho. Habang itinuturo ko ang unang tahi kay Geraldina, naramdaman ko ang maliit na kamay na humila sa aking jacket. Si Sofia iyon, ang aking apo na 8 taong gulang. Lolo, sabi po ni Mami kailangan na daw po naming umuwi. Kailangan daw po maaga magising si Papi bukas. Tiningnan ko si Patricia na naghihintay sa gate. Wala na siya ng pagmamataas na iyon. Nakasimpleng damit siya ng walang mga brand na sobrang idine-idolize niya. Kumaway siya sa akin. Isang maikli at mapagkumbabang pagbati. Alam niya kung sino ang nagbabayad sa pag-aaral ng kanyang anak. Alam niya kung sino ang may kapangyarihan. Ngunit higit pa roon, alam niya na nawalan siya ng pagkakataon na magkaroon ng isang kaibigang biyenan, na magkaroon ng isang malapit na benefactor. Sige, aking mahal, hinalikan ko ang noo ni Sofia. Sa linggo, naghihintay sa iyo si Lolo. May carrot cake na may maraming tsokolate. Bumalik ako sa aking makina, ang itim at gintong Singer, ang parehong nagsimula ng lahat. Ang tunog nito na tuk-tuk ay hinaluan ng tunog ng iba pang 30 makina sa hall. Ito ay isang symphony, ang symphony ng mga itinakwil na bumalik sa laro. Dumilim na, natapos ang event. Ang bahay, ngayon ay malaki, na isinama sa instituto, ay natahimik, ngunit hindi walang laman. Umakyat ako sa aking kwarto, binuksan ang bintana at tiningnan ang buwan. Naalala ko ang unang gabing iyon na natutulog sa matigas na sahig, natatakot, gutom, pakiramdam na basura. Mukhang ibang buhay, mukhang kwento ng iba. Hindi na ako ang byudo ni Aling Elena, hindi na ako ang tatay ng mga bata. Ako si Roberto Jimenez Morales, ugat moral. Kinuha ko ang aking kwaderno. Mayroon akong bagong koleksyon na ididisenyo. Tema, Renasimiento. Gagamit ako ng mga sinunog, punit na tela at aayusin ito gamit ang gintong sinulid. Dahil iyan ang ginagawa natin sa buhay. Kinukuha natin ang mga piraso at dinidikitan ng ginto. Nag-vibrate ang aking cellphone. Ito ay isang mensahe mula kay Miguel, ang unang taus-pusong mensahe sa loob ng maraming taon. Tatay, nakita ko po kayo sa entablado kanina. Mukhang maayos kayo. Pasensya na po sa lahat. Good night. Hindi ako sumagot. Hindi na kailangan. Ang kapatawaran ay hindi isang text message. Ang kapatawaran ay ang mamuhay ng maayos at hindi maghangad ng masama. Pinatay ko ang ilaw. Humiga ako sa aking malambot na kama na may Egyptian cotton sheets at ipinikit ang aking mga mata. Mabilis na dumating ang tulog ng payapa. Ang tulog ng isang taong alam na bukas ng umaga ay maraming trabaho pa. Dahil ang pagtanda ay hindi ang katapusan ng paglalakbay. Ito ay simula pa lang ng isang bagong rolyo ng sinulid. Sabi nila, dito ka lang mag-isa. Sumagot ako sa pamamagitan ng pagbabago ng kalungkutan sa imperyo. At ikaw, aking kaibigan, na nakikinig sa akin ngayon at nag-iisip na tapos na ang lahat dahil may umalis sa iyo, dahil nawala ang trabaho o umalis ang mga anak. Tumayo ka mula sa silya na iyan, tumingin sa paligid. Ano ang hawak mo? Karayom ba iyan? Kutsara bang kahoy? Isang mabait na salita? Gamitin mo. Simulan mo kung nasaan ka. Gamitin mo kung ano ang mayroon ka. Gawin mo kung ano ang kaya mo. Dahil ang tanging tao na makapagdedeklara ng iyong katapusan ay ikaw mismo. At ako, ugat moral, sinasabi ko sa iyo, hindi tayo tumatanda kapag pumuti ang buhok. Tumatanda lang tayo kapag tumigil tayo sa pakikipaglaban, kaya bumangon ka. Hindi pa tapos ang laro, nagsisimula pa lang. Epilogo, 5 taon. Pagkatapos, ang Hilos de Vida Institute ngayon ay may 3 sangay sa Pilipinas, isa sa Quezon City, isa sa Cebu at ang pinakabago sa Davao. Mahigit 200 matatandang kababaihan na lampas 60 ang dumaan sa aming mga klase, natuto hindi lang manahi kundi mamuhay muli. Ang brand na Ugat Moral ay ibinebenta sa 15 bansa. Mayroon kaming mga kolaborasyon sa mga European designer at ang aming mga piyesa ay naglakad na sa mga pasarela ng Paris at Milan. Ngunit ang pinakamamahal ko ay hindi ang mga numero sa bangko o
o ang mga internasyonal na parangal. Ito ay ang makita si Rosa na namumuno sa departamento ng produksyon ng may autoridad at pagmamahal. Ito ay ang makita si Marcos na wala ng lilang buhok, ngunit mayroon pa ring parehong rebelding espiritu na nagpapatakbo ng isang marketing company na tumutulong sa iba pang matatandang artisano. Ito ay ang pagtanggap kina Pedro at Sofia bawat linggo. Si Pedro ngayon ay 13 taong gulang at gustong mag-aral ng arkitektura. Si Sofia ay 10 at sinasabi niyang gusto niyang maging designer tulad ni Lolo. Ang kanilang trust fund ay lumalaki bawat taon, protektado, hindi mahahawakan, ginagarantiya sa kanila ang isang magandang kinabukasan. Ang aking mga anak ay dumarating minsan, hindi na humihingi ng pera. Dumarating sila para magkape, minsan sa tahimik, hindi komportable, minsan sa tunay na pag-uusap tungkol sa panahon o sa mga apo. Nagtatrabaho na ng tapat si Miguel ngayon bilang independent accountant. Nagpapatakbo si Fernando ng sarili niyang serbisyo ng transportasyon, maliit ngunit marangal. Nagtapos si Carlo ng abogado at nagsisimula ng kanyang karera. Hindi ko sila tinulungan sa pinansyal, ngunit nang magkaroon ng medical emergency si Miguel, direkta kong binayaran ng ospital. Nang kailangan ni Fernando ng mga piyesa para sa kanyang kotse sa trabaho, ako mismo ang bumili nito at ibinigay sa kanya. Natuto ako na ang pagmamahal ng isang ama ay hindi sinusukat sa pera. Sinusukat ito sa malusog na limitasyon at sa pagtuturo sa pamamagitan ng halimbawa. Hindi na dumadalo si Patricia. Nagdivorso sila ni Miguel 2 taon na ang nakakaraan. Narinig kong nagpakasal siya sa isang negosyante mula sa Monterrey. Nais ko sa kanya ang pinakamahusay. Ang bahay na gusto nilang ibenta para ipasok ako sa isang nursing home ngayon ay 10 beses na mas mahal, ngunit hindi ko ito kailanman ibebenta. Ito ang aking pamana, ang aking kuta. Ang aking patunay na ang isang lalaki sa edad na 71 ay maaaring magsimula sa simula at bumuo ng isang imperyo. Ang lumang makinang Singer ay nandoon pa rin sa kanyang pedestal na salamin, sa gitna ng pangunahing sala ng instituto. Kinukunan ito ng litrato ng mga bisita, hinahawakan ito ng mga estudyante ng may paggalang, ngunit bawat gabi kapag umalis na ang lahat sa ilalim ng pedestal na iyon, dinadala ko ito sa aking pribadong workshop at nagtatahi pa rin ako. Dahil ang pananahi ay hindi lang ang aking negosyo, ito ang aking meditasyon, ang aking therapy, ang aking panalangin. Bawat tahi ay patuloy na isang paalala. Kinuha ko ang sakit at ginawa ko itong kagandahan. Kinuha ko ang pagtanggi at ginawa ko itong layunin. Kinuha ko ang pagtanda na itinatapon ng lipunan at ginawa ko itong kapangyarihan. 76 taong gulang na ako ngayon. Minsan sumasakit ang likod ko, mas marami akong arthritis sa kamay, ngunit ang aking espiritu ay hindi kailanman naging mas malakas dahil natutunan ko ang sikreto na ayaw ipaalam ng lipunan sa mga matatanda. Ang iyong halaga ay hindi bumababa sa edad, nagbabago lang ito ng anyo. Wala na akong lakas ng aking 30s, ngunit mayroon akong karunungan ng aking 76. Hindi na ako makakapagbuhat ng mabibigat na sako, ngunit kaya kong magbuhat ng mga pamana. Noong nakaraang linggo, isang ginang na 68 taong gulang ang dumating sa instituto. Siya ay diborsyada, walang pera, walang pag-asa. Iniwan siya ng kanyang mga anak sa isang maliit na apartment at hindi kailanman bumibisita. Umupo siya sa harap ko, umiiyak, sinasabing tapos na ang kanyang buhay. Binigyan ko siya ng tasa ng kape, ipinakita ko ang aking kwento, itinuro ko sa kanya ang unang tahi at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong apoy na naramdaman ko 50 taon na ang nakakaraan ng magpasya kung hindi ako susuko. Siya ang aking pamana. Silang lahat ang aking pamana dahil sa huli, ang ugat moral ay hindi lang isang brand ng damit. Ito ay isang kilusan, ito ay isang deklarasyon. Ito ay isang tahimik na revolusyon ng mga tumangging itapon. Ngayong gabi, tulad ng bawat gabi, aakyat ako sa aking kwarto, titingnan ang mga bituin at magpapasalamat. Salamat sa pag-abandona na nagpalaya sa akin. Salamat sa sakit na nagpatibay sa akin. Salamat sa mga anak na nagturo sa akin na ang tunay na pagmamahal minsan ay nangangahulugang pagpapakawala.
Salamat sa makinang singer na nagligtas sa akin. Salamat sa bawat babae sa aking instituto na nagpapaalala sa akin kung bakit sulit na ipagpatuloy. At kung pinapanood ako ni Aling Elena mula sa itaas, alam kong proud siya. Hindi dahil yumaman ako, hindi dahil lumabas ako sa telebisyon, kundi dahil nang itinumba ako ng buhay, bumangon ako. At nang sinabi ng mundo, tapos ka na, sumagot ako. Nagsisimula pa lang ako. Sabi nila, mas mabuti na yan. At tama sila. Mas mabuti nga iyon dahil natuklasan ko ang aking sarili. Maraming salamat sa panonood ng kwentong ito sa mga payo ni Lolo. Kung naantig nito ang iyong puso, paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan marinig na hindi pa huli ang lahat para muling magsimula. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan ka nanonood. Quezon City, Cebu, Davao, ibang bansa. Gusto kong marinig mula sa iyo. Tandaan hindi ka kailanman masyadong matanda para muling magsimula. Magkita tayo sa susunod na video at patuloy na lumaban.